Yusek Claire, good morning po. Ivan, good morning sa mga kababayan natin. Yes, ma'am. Kumusta po? So far, ang reaksyon ng Malacanang sa mga nagaganap na protesta, I'm sure, minomonitor po ninyo, may malaking pagkilos sa People Power Monument, meron din pong pagtitipon dyan sa Luneta. Yes, katulad ng sinabi ng Pangulo natin, ang malayang pagpapahayag ng kanilang damdamin ay hindi yan nahadlangan ng Pangulo. Dahil sabi nga niya noon, kung siya hindi naging presidente at hindi siya presidente ngayon, malamang nasa kalsada rin siya upang ipahayag ang kanyang pagkadismaya sa malawakang pang-aabuso sa pondo ng bayan. So, ang dais lang naman ng Pangulo ay huwag lumabag sa batas. At kung ano mang gagawin nilang pagpaprotesta ay sana'y naaayon sa batas. Yung mga kawani po ng gobyerno, Yusek Claire, pwede ho bang lumahok sa mga pagkilos na ito ngayong araw? Sa ngayon, mas okay sana na wag na silang lumabas. Kasi kung makakakos sila ng anumang traffic or what, pero kung sila magpapahayag ng kanilang damdamin, hindi dapat ito na kokontra kung ano yung minimithi ng gobyerno. Yusek, pwede po ba naming malaman nasaan ang Pangulo sa mga oras na ito at siya ba'y nagmamonitor sa mga pagkilos ngayong araw? Sa ngayon, definitely po, nagmamonitor ang Pangulo dahil kailangan din po ng peace and order at kailangan din po na maging matiwasay ang pagpoprotesta. So asahan niyo po na ang Pangulo ay nandiyan. Kaya nga po hindi niya tinuloy ang kanyang pagbabiyahe para malaman din niya at madinig niya kung ano po talaga ang tunay na hinaing ng taong bayan. Yusek, may mga panawagan ho ngayon. Of course, pinakamalakas sa panawagan dyan ay yung panagutin yung mga nasa likod na mga maanumalyang flood control projects, anomalya sa pamahalaan. Pero may mga nagtatangka po magsingit ng kanilang mga agenda, political agenda. Ano ho ang magiging hakbang ng palasyo sakaling masyado pong maging maingay itong pag-push ng political agenda ng ilang mga nagrarally? Yun nga, kinakatakutan ng iba at pinapangambahan dahil itong mga lehitimong adhikain ng mga tao para masawata ang korupsyon ay baka mahaluan ng pang-personal na agenda. Maging mapadmatsyag lang ang mga tao rin mismo at ang mga kapulisan natin. At kung sila naman ay magpapahayag ng kanilang personal agenda, huwag lamang muli, huwag lang silang lalabag sa batas. Mayroon din po mga kampo, may mga partido, may mga grupo na gusto pong panagutin mismo ang Pangulo dito daw po sa nangyayaring usapin ng katiwalian ngayon sa mga flood control projects. Ano naman po masasabi ng palasyo rito? Yusek Claire? Yusek Hello, Claire? Ivan? Yes, ma'am. Ano, wala? Oo. Okay, unang-una, anong klaseng pagpapanagot ang gusto nila? Unang-una, ang Pangulo, baka kinakalimutan nila, ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito dahil nakita niya ang dulot ng mga maanumalyang flood control projects noong nakaraang ilang buwan. Dahil sa dalawang bagyo at isang habagat, sabi nga nila, mukhang divine intervention to para maamula talaga tayo. So anong gusto lang ipapanagot sa Pangulo? Siya mismo ang nagpapaimbestiga rito. Bakit naman hindi nila isipin ano ba ang mga nangyari noong mga nakaraang panahon? Diba? Walang pag-iimbestiga noon kahit may ghost projects. So tutok lamang tayo sa totoong pangyayari sa ngayon. Tutukan natin kung sino ba talagang dapat managot at huwag mag-evade sa liability. Yusek Claire, panghuli po, pasimula pa lamang po mga protesta, may mga inaasahan pa tayong mas malalaki mamayang hapon. Baka ho gusto nyong i-address ang taong bayan, ano ho ang mensahe ng Pangulo ng Malacanang sa mga sasambayan ng Pilipino ngayong araw na ito? Yes, unang-una po, muli sasabihin natin, tayo po, lahat po ng mga kababayan natin, malaya po kayo magpahayag na inyong saloobin. Ang karapatan po ninyo ay hindi po yan i-violate ng Pangulo ng gobyerno. Ang human rights ay talagang pinapahalagan po ng Pangulo. Kaya po kayo malaya sa inyong pagpapahayag. Huwag lamang pong abuso o lalabag sa batas. Kasi nandyan po rin, meron po kayong karapatan sa inyong mga pangkarapatang pantao, meron din po kayong obligasyon para po sundin kung ano yung batas. Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer, maraming salamat po.